Hello! Magandang araw. Mukhang hindi tayo nakakonect. I'm live now pala. So, magandang araw, Pilipinas. This is your fair lady, Maharlika. Okay, rested and beauty natin today. So, patry naman yung Maharlika Network. Baka ma-connect right now, please. Okay. So, tuloy-tuloy na tayo, mga palangga. Kumusta kayong lahat? At syempre, bago mga eksena natin today, let's promote the Sendwave app. Okay, Sendwave app, walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya naman kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course Canada, go na, mag-download na ng app. Alright, tuloy-tuloy na tayo mga palangga. Kumusta kayong lahat? Yes, hindi tayo nakapag-live after natin ng pagsalita doon sa Liwasang Bonifacio sa Laban Kasama ang Bayan. Okay, medyo konting chikahan muna bago ang ating expose. Okay, dahil dito sa channel natin ay laging may expose tayo. Nung ako ay nagsalita doon, hindi ko naririnig, parang bumabalik yung boses ko. Iba pala yung pag ini-interview ka at iba yung parang yung nasa talagang sobrang dami ng tao at although hindi ko masyado naririnig yung crowd, pero it was beautiful. It was successful actually. Yeah, may tumatawag na naman mga puting jazz detail. So mga palangga, gusto ko kayong pasalamatan sa pag-share ninyo. Labanan natin ng bonggang-bongga ang demonyo. Alright? Labanan natin si Lisa Tanas, si Bongbong Marcos Kuting Jr., at lahat ng mga demonyo sa ating bayan. Bakit kamo? Bago ang mga eksena natin today, ay ulit, as usual, na ginagawa ko, nag-check ako ng mga balita sa mga kasinungalingang media. So wala talagang nagko-cover dito sa prayer rally dyan sa Liwasang Bonifacio na kung saan ay sumisigaw ng hustisya, sumisigaw ng pantay-pantay na pagtingin ang ating jutang ginimes na gobyerno sa ating lahat. So wala talaga. So ito ay sign na talagang yung mga ginayupak na mainstream media ay kasabwat ng gobyernong ito. Maliban sa iilan kasama yung SMNI kasi sila nga yung number one na na pinatahimik, okay, o ginurgor, 'di ba? Ngayon mga kababayan, kaya kailangan nating i-share through private messages, through text, kahit na kinokontrol or ginugurgur tayo sa Facebook, but sa YouTube it's good, alive tayo ng bonggang-bongga dito. But ganun pa man, gusto ko munang pasalamatan ang aking mga palangga, mga Maharlikans here, Maharlika, mga friends ko dito na nagpahatid po ng tulong ng snacks and water kahapon dyan sa SMNI. So hindi lang po ako yun, ako lang po ang nag-facilitate. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ito pala actually may nag-message sa akin yung mga kabataan na nagtanggap noong tulong natin. Ito. Okay. So nakakatuwa, 'di ba? And also, ito mga kababayan, nakakatuwa dahil ito. Maraming salamat, Miss Maharlika. Ma'am, maraming salamat po sa iyong tulong, truck ng tubig at pagkain. Okay. So ngayon mga kababayan, ito pa, last na lang. Ayan yan. Yan pala. Pareho lang pala yung na-unload. Okay. Short lang yon. Nagulat ako kasi na-mention kami doon sa sa event. So hindi namin intention na magpa-mention kami doon. Kaya nung sinend sa akin sa message, pinorward ko doon sa mga nagbigay ng tulong na aking mga palangga. So unahin natin si Madam Rosalinda Manawi, si Nides, yung iba yun na magpabanggit ng kanilang mga apelyido. Si Kelly, si Miss Beth Rubio, Ronti and Joey, Rolando, Maitet, Romy, Rainier, Jam and Chef Mark, Cecil, Honey Bunch,
Jay Kiahod, lagi yan. Miss Teresa Sanggalang at syempre si Venti Maria, si Atet Espinosa. At marami pang iba. Kung di ko man kayo, actually kung ilan lang kami para, di ba? Pero kung di ko man po kayo mabanggit, ang pinaka-intention natin is to help our kababayan. Okay, I'll tell you background of that kung bakit kami nag-come up sa ganitong naisip namin na bigyan ng konting tulong ang ating mga palangga doon. Miss Ellen Brother, thank you. Tumulong siya straight to the organizer. So sabi namin, paano ba tayo makatulong dito sa ating mga palangga na hindi tayo masisilip na binabayaran natin sila. Kasi you know what? Yun ang yun ang pakana ni Lisa lahat. Okay? Yung ginagawa nilang pangbabayad dun sa mga rally nila in the past, gusto nilang ibaliktad. So ngayon, sabi namin, sige magbigay tayo ng water and goods. So right there and then, on that day, okay, on that day, nag-isip ako. Sabi ko, sino kaya pwede nating utusan sa Pilipinas? So it just so happened na meron tayong follower din, palangga, na laging nakatutok na nag-volunteer na maghanap ng maghahatid doon. Tapos, zero, hindi kami siningil. Sabi niya, Miss Maharlika, ako na bahala maghanap, ako nagagawa ng paraan. Basta, bibili tayo ng water and snacks. So, nakagawa ng paraan at hindi tayo siya na kumbaga nag-abono. Kasi sabi niya pareho tayo ng pakikipaglaban, pareho tayo ng interes na makatulong dito sa mga prayer rallies o yung mga sumusuporta nga sa totoong pagbangon. So I'm grateful kasi you know what, within that day, nakarami kami ng bonggang-bongga, okay? Kaya naman nakaisang truck kami tubig and snacks. At meron pang darating kasi may mga nagtulong pa rin. And yes, thank you so much. 2 days na lang, di ba? Or 3 days. Pang 5th day today. So meron pa tayong 2 days dyan sa Liwasang Bonifacio. So mula sa aking puso, kung hindi man nabanggit yung ang mga pangalan ng iba, ang importante, lahat po tayo, ang intensyon natin is to help. And I would like to thank etong nag-facilitate talaga na ayaw niyang magpa-mention. Ms. Marley, kung una ako i-mention, ang importante, makarating ang tulong sa kanila. Okay, go na tayo. So, mga kababayan, Arcelia Zinea, how are you? Okay? Rosaline, pasalamatan natin lahat. Pati kayo, even hindi kayo nakapagbigay ng tulong, like monetary, hindi importante yan. Yung medyo may kakayahan, then go, pumunta kayo, dumiretso kayo doon. Ang importante yung boses natin. At ang importante, nagbuklod-buklod tayo. Kasi mga kababayan, pinapakita natin yung tunay na solidarity. Okay? Tunay na united tayo. Pagdating sa mga bagay na inaapi na, okay? Inaapi na tayong lahat ng jutang ginimis na gobyernong ito. Gusto ko pasalamatan kayong lahat na nandyan ngayon o parating dyan sa Liwasang Bonifacio mamaya, di ba? Kasi tuloy-tuloy tayo at lahat ng mga speakers, lahat na sumusuporta, ako po mismo, talagang sobrang masaya ako dahil nung nag-start nga, di ba? Nung nag-start nga ako talagang in-expose ko mga inayupak na to, maraming nagsabi ng mga kaibigan ko, baka kuyugin ka ng 31 million na hindi naman talaga 31 million ang bumoto kay Kuting. But thank God, di ba? Parami na ng parami at hindi lang isa, dalawa, tatlo. We are millions of millions na sumisigaw all over the world dahil sa kahayupan at walang malasakit ni Marcos Jr. So alam na natin na wala siyang pakialam sa taong bayan. Travel here, travel there, lustay dito, lustay doon. Palpak ang kanyang mga decision making. Bakit palpak? Kasi ang intensyon niya ay hindi para sa inyo, kundi ang intensyon niya, mga kababayan, ay para ubusin ang kaban ng bayan. So dahil, mga palangga, dahil nakikita nila etong sobrang successful na prayer rally from Davao, from Cebu, and now the Liwasang Bonifacio with just single religious group, which is yung Kingdom of Jesus Christ, na pilit nilang gustong ipatupad ang kanilang pag-aabuso sa pag-aabuso sa batas at pag-aabuso sa kapangyarihan
para idiin, para litisin dyan sa Senado si Pastor Quiboloy. Okay? Ulit, mga palangga, hindi mahalaga kung ano yung ating paniniwala sa pagdating sa aspeto ng relihiyon. Lahat tayo may kalayaan at kahit hindi natin sila kapanalig, kapag sila ay inaapi, yan ang duty natin bilang isang Pilipino na hindi tatahimik. Kundi tayo ay nasa likod nila at suportahan natin. Kasi nga, biblical naman yan, di ba? Na even though hindi ko kabisado or hindi ako masyado nagbabasa ng Biblia, na kapag inaapi yung kapwa mo, di ba? You, as a normal person na may habag, may puso, you're there to step up para ipagtanggol yung naaapi. Kaya nga may kasabihan na ang mga inaapi ay ang mga ibinababa ay tinataas ng Diyos. 'Di ba? May ganun. So tayo, kapag ibinababa ang kapwa natin, kasama din tayo kasi alagad din tayo ng Diyos. Kung kayo ay naniwala sa Diyos, tayo ay mga alagad ng Diyos o alagad ng katotohanan, alagad ng tunay na nakikipaglaban. Kapag may nakikita kang inaapi, hindi ka magtatanong kung anong relihiyon mo. 'Di ba? Ay, wag natin ipagtanggol si pastor kasi hindi naman natin siya kapanalig. Wag natin ipagtanggol kasi Muslim yan, kasi Katoliko yan, kasi Iglesia yan. Hindi ganoon. Pag nakita mong inaapi na yung tao, 'di ba? Instinct yan kung meron kang human instinct. Pero kung animal instinct ka, you don't care about it. 'Di ba? Even sa pagtulong, 'di ba? Pag tumulong ka ba sa isang pulubi or kung kanino man, tatanungin mo ba na ano relihiyon mo? Pag sinabing, ay, Katoliko, ay, hindi kita tutulong kasi Katoliko. Hindi ganon. So, ako bilang isang lumalaban sa kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Coting Jr., di ba? Ako po ay sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. May patong ang ulo ko. Papatayin ako ni Lisa Marcos. Mastermind yan. Hindi siya actual na nagugurgur sa akin, pero gumagamit siya ng mga taong galamay niya at pera ng bayan para ipahanting ang ulo ko. So paulit-ulit kong sinabi yan kasi mga palangga, inireport ko na nga yung babaeng yan. Kaya hindi ako titigil, paulit-ulit, na hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang mga hinayupak na to, lalo na yung babaeng niya. Okay? At sabi ko nga, hindi ang dugo ng mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan o may respeto sa batas o may respeto sa kanyang kapwa ang huling papatak ang dugo. Dapat sila pumantay ang paa ni Lisa Ahas. Okay, dito na tayo sa pasabog. So dahil sobrang successful yung nangyayari ngayon sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, ito pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Lourdes Villasa, thank you palangga. Pinalitan, kahapon, nakarating sa atin, this is from Malacanang Puting Ahas natin, na pinag-inutos ng mga buwakan ng inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, not the PSG, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi natataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusob kayo doon. Okay lang naman magmarcha kayo. So pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mo kadyutahan ng mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? 'Di ba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Di harapin ninyo. 'Di ba? Sabi ko nga harapin yung taong bayan ni Marcos Jr. Pero hindi hinaharap. Sa halip, anong ginagawa nila? 'Di ba? Sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot, pangsusupil, pangkikitil, pagka-cancel, lahat na lang, mga palangga. Ang ginagawa nitong hayop na Marcos Jr. at ni Lisa para manatili sila sa power, mga palangga. At masigurado nila na sila ay protektado nitong mga may mga rango or matataas na army or police. Sabi ko nga, yung mga yan, nandiyan lang sila para magtrabaho. Pero nakikita nila ang kamalian. Okay? Kahit napalitan mo pa Lisa Ahas, yung mga hinayupak na yan, hindi pala kayo mga hinayupak, kahit ipalit mo pa yung, I think it's not right na para murahin natin yung pumalit. Okay?
Ito mga buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga, dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. You know? Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanilang kinababahala. So imagine nyo mga kababayan, okay? Kung gaano ka tarantado itong mga ito. Hindi sila kakampihan, sabi ni Ben Toto, ang PSG ay hindi sila kakampihan. Kakampihan ng bayan. Yes, true mga palangga. So ang ginagawa ng hinayupak ni Lisa, mga palangga, ito ay patuloy na nagbabribe, patuloy na nagbabayad ng mga tao para, again, ponteryahin tayong lahat. Lalo na itong sila, pastor. Even mainstream media, di ba, ayaw nilang i-report. Bakit? Alam nyo, ang nangyayari ngayon na rally sa Liwasang Bonifacio na libo-libong mga tao, ito nga uli yung boses na nagsama-sama dahil ayaw tayo pakinggan ng hinayupak na Kuting. Ayaw niya makipagdialogo. Fifth day na. Pang-fifth day na ngayong araw na nagsasalita itong ating, not only the KOJC members, pero yung mga ibang community group o community leaders na nandoon sa rally. Hindi pinapansin ng walang hiyang ito. So ayaw niyang pansinin, mga kababayan, ibig sabihin wala siyang pakialam. Walang pakialam yung hayop na Marcos Jr. para sa kaayusan ng ating bayan. Hindi niya inisip, okay? Hindi niya inisip, wala siyang, bangag nga di ba? Bangag nga, wala nang tiwala yung taong bayan sa kanya eh. So dahil nakikita niya na walang tiwala sa kanya ang taong bayan at sukang-suka na sa kanya, so gagamitan nila ngayon ng dahas. Kasi ang pagpapalit sa mga regular security guards, mga kababayan, doon sa mga super trained, whatever, kung ano man yung pinag-traina ng mga inupo niya doon, mga kababayan, ipinalit niya, giyera ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, possibly, na pwede nilang gamitan ng dahas ang ating mga peaceful rallies, mga palangga. Diba? Nakita niyo naman kung gaano ka-incompetent, walang silbi, walang bayag itong si Kuting. Lahat na lang, pinakikialaman, pati yung charter change, lahat, mga ayuda and everything. Diba? Imbis na ibigay sa taong bayan, ibigay sa beneficiaries, anong ginagawa? Ginagamit parang bribe para pilitin sa mga perma-perma nila. So ang daming ginagawa ng hayop na to, syempre number one, yung suppression at saka oppression na ginagawa sa atin, pananakot at pag-shutdown ng ating mga ngangabels para manatili siya sa pwesto. Pero dahil nga, mga kababayan, tayo ay nagtitipon-tipon, pilit nilang kontrolin. Okay? Even yung mga nag-prayer rally ngayon, walang binabalita, tangina libo-libo. Ang binabalita ng mainstream media ay tungkol sa mga pagbibintang kay Pastor Quiboloy. 'Di ba? Bakit kamo? Kasi nga ang mga buwaka ng inang yan ay kinausap na yan at bayad na yan. Or not only bayad, may mga business dealing yang si Lisa Ahas sa mga mainstream media. So, ulit-ulitin ko, wala kayong kakampi, wala tayong kakampi, kung di tayo-tayo lang. Meron dyan na matitino, na PSG, na mga polis, andyan pa rin naman sila. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-speak up talaga, kailangan natin ituloy-tuloy ito hanggang sa matapos na itong hayop na to. Kasi sobrang talamak na ang nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Droga, sila ang pasimuno. Smuggling, sila ang pasimuno. Oh, by the way, okay? Nakita ko doon, 'di ba, International Women's Day kahapon, March 8 dito. March 10 na diyan ngayon sa Pilipinas, 'di ba? So ngayon, itong hayop na Lisa Smugs na ito, siya isa sa guest doon sa galing to kay Joey, nakita ko kay Joey. Okay? Mga kababayan, ito. Okay. So si Lisa Smugs ay naimbita doon sa Go Negosyo. Gusto kong talakayin ito. So ngayon, itong hinayupak niya.
Inatak-atak daw, ayan, women, okay, Women Summit, chuchu. Okay, tiyan mo, yung edited yung mukha niyang corduroy. Alright. So, ang sabi dyan ni Joey, okay, ito daw ay tinanggal. Okay, tinanggal yung post na yan ng Go Negosyo dahil nga inatak-atak si Lisa Ahas Marcos ng mga hinaing ng taong bayan. Alright, inatak-atak siya ng bonggang-bonggang, ito. Okay. Dali Ayan. Okay, inatak-atak siya ng, ayan, nakita niyo yan. Tapos ang ginawa daw ng Go Negosyo ay pinalitan na lang yung picture na pinost nila. Okay? Kasi, ang sabi dyan sa post, ay sabi ng mga comment ng taong bayan na siya ay smuggler, ayan, sama-sama tayo maging milyonaryo. Basta lahat ng hate dahil sa kanyang ginagawa. So kaya ang question ko nga, tama yung mga nag-comment dyan, women empowerment, di ba? Ang drama nila, Go Negosyo, suportahan ang mga nagninegosyo. So anong in-empower ni Lisa Smugs sa mga kababaihan? Para what? Para protektahan ang smuggler o maging isang smuggler. Tama yung mga comment nyo. Maging isang smuggler na katulad ni Michael Ma. Kasi if you talk about women empowerment, maliban sa pagninegosyo, doon pinag-uusapan ang equality. Diba? Ensuring equal rights. Pantay-pantay na karapatan, not only ng kababaihan, kundi ng pangkalahatan. Ano itinuro ni Lisa Smugs dyan? Yung pagbabayad ni Lisa ng mga hitmen na gustong pumatay sa akin, yan ba ay ensuring equal rights para isuppress ang aking karapatang mabuhay at huminga sa mundong ito? Yan ba ang itinuro ng buwaka ng inang Lisa na ito? Ito ba ang oportunidad na sinatsat niya dyan sa Go Negosyo na yan? At binura nila, dinilit nila. Ano ang pinaka-essence nitong pinag-usapan natin? And thank you, Joey, for posting that. Ngayon, mga kababayan, ibig sabihin, kung pinost yan, yung mukha niya, which is pinost talaga, at dinilit nila, hindi niya kaya ang what? Ang hinaing ng taong bayan. Kasi doon, sinabi na si Lisa ay smuggler, si Lisa ay nagpapanalo sa loto, sama-sama tayo maging milyonaryo, si Lisa ay ahas, si Lisa ay putang ina, lahat ng naggalit ng taong bayan, nando doon. So bakit yung dinilit? Martial law? Gusto nyo sasabihin namin na ang buwaka ng inang yan, ang kinis-kinis, pero corduroy ang mukha? See that, mga kababayan, tanginan nyo, Go Negosyo. Yung mga umaten dyan, although lahat naman ng umaten dyan, hindi naman yan demonyo katulad ni Lisa Smugs. Diba? Yung iba, nandadyan lang talaga na gustong matuto or something-something. Pero when you talk about women empowerment, Women International's Day, thank you nga palangga sa lahat ng mga kababaihan na mga matatapang, single parent. Okay? Hindi lang yon. Lahat ng babae, kahit ano pang mga status sa buhay, thank you at naging matapang kayo. At kasama tayong lahat doon. So nagdrama-drama ang buwaka ng inang doon, tapos didelete nila dahil hindi nila kaya yung bunganga o yung text ng taong bayan, yung hinaing dahil sa korupsyon, dahil sa pagpapanalo ni Lisa Robles na sinasabi niyang sama-sama tayo ng milyonaryo. Nasaan ang freedom of speech, freedom of expression? Kasama yan sa women empowerment. Anong inano mo doon? Smuggler empowerment dapat ang inyong tinitle. Smuggler empowerment, pulburonic empowerment, dahil sa pagsusuporta ni Lisa Ahas Marcos, hindi lang sa smuggling, kundi sa iba pang mga usapin, like pulburon, like droga and everything. Diba? Yun ang kanyang itinuro doon. Okay? Nandoon ka dapat. If you talk about women empowerment, ako tinuturuan ko kayo na maging matapang. Hindi pa dadaig. Na kahit politiko man ang kabangga ninyo, ipaglaban ninyo. Kahit na minsan, buhay mo ang kapalit. Sabi ko nga, masarap mabuhay nang lumalaban ka. Anong maitutulong mo sa sosyedad na ito, sa society ito? Diba? Ini-educate mo ang taong bayan para sila ay lumakas ang kanilang loob, matuto sa mga aspeto ng pagdinegosyo. Anong tinuro ni Lisa hayop na yan? Mag-smuggled? Mag-appoint ng katulad ni Michael Ma? Pakita natin ulit. Ito mga kababayan. Pakita natin ulit yung kaputahan ni Lisa. Ito. Ano Lisa? Anong itinuro mo? Ito?
Itong si Michael Ma. Ito, pakita na, i-play natin yung jung niya. Okay, ano natin yung ito uli, yung pag Special Envoy, Michael Ma. Yan ba tinuro niya? Ulitin natin mga kapalaga. Babalikan ko yung sinabi ko. Yan ba ang tinuro ng hinayupak na yan sa go-negosyo? Ha? Yung paano maging kasabwat o maging partner ng smuggler? Inaakusan ko yung buwaka ng Ginemes na yan. Lalaban tayo hanggang sila ay matigbak, sabi ni Marcina. Okay? Yeah. Babangag muli. Lina Guas, thank you palangga. So ngayon, mga palaga, ang punto de vista dito, bakit nila ng go negosyo binura yung post nilang ganyan? Dahil ang mga salita ng tao, minumura pa nga, buha ka ng ina mo, parang may mga ganun pa, jutang Ginemes lahat. Ikaw ay kasabwat. Okay, Juliet, thank you palangga. Juliet Omil Kawas. So you talk about jutang Ginemes empowerment, in-empower mo, kahit in-empower mo ang mga polboronic. Pakita natin si Michael Sayarot kasi ito yung binanggit ko doon nung ako'y nagsalita doon sa prayer rally. Okay? Ito ba? Ito ba ang empowerment na tinuro ng hinayupak na to? Kasi mga kabalagay, mga kapapasok lang, yan, kaya nga sabi ko, yung hayop na Lisa, na kuting, na tambalos-los, mga tangina nilang lahat, ayan, sinama ang nahulihan ng tone-toneladang pulburon at na-intercept pa ang mga epektos niyan sa Australia kasama nila sa kanilang state visit. Yan ba ang itinuro ng hinayupak na yan? Na-empower na para protektahan o palayain ang mga may kasong may mga kasong hindi dapat pinapalaya o walang piyansa, non-bailable, mga kababayan, pero nakakalayan ba? Yan ba ang tinuro mo doon? Lisang jutang Ginemes? Equality, chuchu, ang putragis ka. Equality ng ano? Equality, dapat equal ang inyong pangangamkam. Equal dapat ang panalo sa loto ng mga loan bettors para ibayad sa mga trolls ninyo, sa mga black propaganda ninyong hayop ka. Yan ba? For you to stay in power? Ganon yun, mga kababayan. Para manatili sila sa power at dapat, anong gagawin nila? Patahimikin tayo lahat. Isang mag-example yang go negosyo na dinilit nila ang picture ni Lisa Ahas Arantamangs. Hindi ba dapat proud kayo dahil kasama nyo ang buwaka ng inang First Lady Ahas? Bakit nyo binura? Bakit nyo binura, mga palangga? So tinuruan din ba ni Lisa kung paano kasi kasama dyan sa women empowerment, di ba? Yung mga usapin tungkol sa ating social issues. Kasama po yan ang ating political stand, political views. Tinuro di ba ni Lisa na bago mag-eleksyon ay makipagsabwatan sa Smartmatic, hindi makipagsabwatan, nakipagsabwatan dahil yan ay nakalagay sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chok. Okay. Anong ibig sabihin yan? Pinatahimik kung kaya ni Lisa utusan ang go negosyo dahil yun nakikinabang yan sa kanila na patanggalin ang kanyang picture na malaki yung pinakita natin kanina dahil inaatak-atak siya ng boses ng taong bayan. Mga palangga, kaya ni Lisa magpagurgor. Yan po ang maliwanag na halimbawa sa inyo na talagang hayop na to, she can't stand with our voice. Dahil totoo, she can't stand with criticisms. Kasi gusto niya, lagi ay ganda-ganda mo naman, tangina kang ahas, puro ganon. Gusto niya. Ayaw niyang may marinig na tunay na kahababuyan kung ano yung ginagawa niya, palangga. Ping Dayok, thank you, palangga. Alright? So ngayon, anong ginagawa ng hayop na ito? Patuloy, kasama ang mga kasabwat na mainstream media, mga kasabwat lang. Kung hindi kayo kasabwat, di exempted kayo dito. Ayaw pag-usapan ang nangyayaring prayer rally. Kaya tayo, ang susi, okay, na dapat magsalta na ituloy-tuloy na natin ito. Kasi nga, nag-change na sila ng mga security guards. Kasi
kinakabahan, natataranta sa darating na change of guard. The real guard. Okay? You know? The real president na kung ano man, pag dumating yung time na yon na magpalit na, mga palangga, and I hope very soon, di ba? Natataranta kasi masastop na natin, di ba? Maaampat na natin ang ginagawang kababuyan ni Lisa at ni Marcos Jr. sa pagwawalang hiya, paggagahasa, lahat ng kaba ng bayan, lahat ng pangangamkam, pagpapanalo sa loto, pagkipagsabuatan sa smuggler, alam niyo yan? So pinapatay na tayong lahat ang inyong mga karapatan, ang inyong mga negosyo, dahil ang pinapaboran yan, yung mga malalaking negosyo na mga kasabwat nila. Di ba? Paranoid na, sabi ni Amy. Yes, paranoid niya. Dismantle the oligarchy in the Philippines, sabi ni Fahad Isaac. Ayun na nga, kitang-kita niyo naman yan noong panahon ni Duterte, pinagmumura niya yung mga malalaking negosyo. Di ba? Nagbayad kagad ng kanilang mga taxes nung pinagmumura ni Pangulong Duterte. Kasi si Duterte, merong leadership, merong balls. Si Kuting, ang alam, magtraidor sa taong bayan, magtaksil, mga kababayan. Kaya nagkaletse-letse na ngayon ang nangyayari sa inyo. Walang empathy, walang pakialam sa inyo. Lalo na doon sa mga sundalo na namatay. Di ba? Nakita nyo naman yon. Nangamatay, hindi man ang dinalaw ng buwakan ng ina, pero sa Australia, nag-alay-alay ng wreath. Nag-alay-alay ng bulaklak ang ginayupak na ito. So ngayon, mga kababayan, kailangan na talaga nating tanggalin ang taong yan peacefully dahil sa patuloy na pagpapatahimik, patuloy na martial law. Sabi nga ninyo, sinabi ko, silent martial law matagal na. Dahil the moment na pinakikialaman niya ang mga empleyado ng gobyerno, ang kanilang mga social media accounts, ang pagpuwerta sa kanila na umattend sa kanilang mga activities, sa kanilang mga event, dati pag hindi naka-attend sa kanilang mga rally, yung remember the kick-off rally na yan, ay tatanggalin nila ng trabaho o gigipitin nila o ipofloat nila, itatapon nila kung saang bundok ng hibok-hibok. Ayaw tayong pakinggan ni Kuting. Ayaw makinig ni bangag na pulboronik sa hinaing ng taong bayan. Di ba? Ang gusto nila, reforma. Reforma daw. Papalitan ng charter change. Papalitan ang charter. Reforma para sa kanila, para patuloy ang pagkamkam nila, mga palangga. Wala nang integridad ang hayop na to. Puro kasinungalingan. Bakit kailangan pa niyang mag-stay dyan? Wala nang tiwala sa kanyang taong bayan. Kung ganito, na patuloy na binababoy kayo, at tatahimik lang kayo, iba tahimik, sabi ko nga palangga, walang mangyayari sa ating bayan, kundi lalo tayong lulubog. Okay? Kung hindi kayo magsasalita, dahil nga halos lahat ng mga malalaking media ay nasungal-ngalan na Lisa, business dealing, o pera, o kung ano pa man, nasungal-ngalan na ni Lisa yan. Papayag ba kayo na isang buwaka ng inang Cordoroy ang mukha na si Lisa Araneta Marcos, aka Butod, Mudlo, Putot, ang patuloy na magpapahirap sa inyo? Kayo, ulit-ulit ko, men and women in uniform, kayo dati ng mga taong gobyerno na binababoy ng babaeng pinakamasama sa lahat. 1 billion o trillion times ang kadyutahan ng buwaka ng inang Lisang hayop na yan. Buwaka ng ina yan. Wala nang magiging maganda na mangyayari sa kinabukasan ng bayan. Ang meron lang magandang mangyayari, sila. Ulit-ulitin natin, party-party, every other day. Nung birthday ni, may nag-message sa akin, itong buwaka ng inang Sandro na yan. Okay? Yung hayop na yan. Nag-birthday, nag-party na naman. Samantalang kayo, hindi makabili ng tamang sapat na pagkain, tapos papayagan nyo na lang na ang pera ng bayan pinaparty. Pera ng bayan pinupulburon. Pera ng bayan binabayad sa trolls. Pera ng bayan binabayad sa mga hitmen para ipagurgur tayo. Hindi tayo titigil everyday. Mga palangga, huwag kayong pumayag. Kailangan yung kausapin ng inyong mga anak, ang inyong, lalo ng mga teenagers. And I salute dun sa mga bata dyan sa KOJC. Talagang makikita mo sila, mga bata, hindi sila
katulad ng mga bayarang rallyista na ginagawa ng mga kaliwa. Actually, tinanong ko yung naghatid ng pagkain. Sabi ko, Palangga, sabi ko, ano yung na-notice mo? Sabi ko, be honest, anong na-notice mo doon sa KOJC rally? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, grabe, disiplinado, ang linis. Actually, nung sinadya sa akin yung video, tinitignan ko kung may kalat. Kasi pag nagra-rally, katulad ng rally ni Kuting, di ba? Not only kay Kuting, halos lahat ng political rally, mapakuting, kahit na sinuportahan natin noon, mapadilawan, mapapinklawan, ang kalat, sobra, binababo yung mga daan. Pinatapon lang kung saan yung mga bote ng tubig. O kalat doon sa rally. Sabi sa akin ni Palangga, sabi niya, grabe, disiplinado, wala kang makikita talaga na bulto-bultong kalat. So, ibig sabihin, nagre-reflect yung leadership ni Pastor Quiboloy sa kanila. Ibig sabihin, disiplinado sila. Kasi kung yaan ay bara-bara, kung bara-bara ang kanilang leader, walang pakialam, hindi sila tinuturuan. Ito, actually, ito yun eh. Tignan natin to. Ito, tignan natin tong video na to. Ito ba yun? Okay. Hindi pala to. But anyway, nakita nyo naman dyan, mga Palangga. Nakita mo, hindi pala wala dito, hindi nakikita. But anyway, tignan nyo na lang sa rally. So, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, talagang wala kang makikita yung katulad ng ibang rally na naka-attend naman siya ng ibang rally na sobrang dami ng kalat. So again, dito nagre-reflect ang leadership ni Pastor Quiboloy sa kanyang mga nasasakupan na marunong sila mag-clean as you go. Kung lahat tayo, sabi ko nga kay Palangga, sabi ko, alam mo, kung lahat ng Pilipino marunong, may disiplina, na hindi nagtatapo ng mga basura, hindi sana hindi babarayan sa mga estero, sa mga baha. Hindi sana hindi kikita yung mga buwaka ng inang, mga tirador o mga kawatan sa politiko kasi yung mga yung mga pagtatapon ninyo mga basura, 'di ba? Ano ang ginagawa diyan? Binabudgetan niya ng gobyerno, mga dredging project, mga clean chuchu-chuchu, kung ano-ano pa. Millions of billions of pesos ang napupunta diyan na kunyari lilinisin nila. 'Di ba? Tatanggalin ang mga kalat, pero ang ipupondo lang diyan, kapiranggot na porsyento, 10%, 20%, 80% nakaw. So kung ganitong klase ng mga kabataan na kahit doon sila ay nagtitipon, libo-libo sila, wala kang makikitang kalat, that's amazing. Sabi ko nga, ibig sabihin ito, mga batang ito, itong mga religious members na ito, disiplinado sila, pinaprotektahan nila yung kanilang what? Yung kanilang, of course, yung kanilang congregation, yung kanilang kingdom, yung kanilang leader, at kanilang mga sarili. Kasi kasiraan, the moment na magkalat yung mga yan, the moment na parang mga salaula na walang pakundangan, magre-reflect yan sa kanilang kongregasyon. Bakit mo naman pasasuportahan yung mga ito na ang kakalat nila? O itong nagre-reflect sa kanilang leader. See that? Malinis talaga ang paligid ng prayer rally. Sobra ang galing na pamamalakad ng KOJC, sabi ni Palangga. Di ba? Tignan nyo. Okay, tignan nyo yun kung malapit kayo dun sa itsura. Oo, ang lilinis. Hindi yung katulad ng panahon. Actually, nandiyan ako sa nung, what do you call it? May 7. Nung nag-rally dyan sa Soler, kay Kuting, di ba? Makikita mo, ang daming kalat. Di ba? Actually, ako, nagsalita ako, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, dapat naman nagliligpit tayo. Dapat naman, hindi tayo nagkakalat. Doon, after nun, di ba, gabundok ang mga kalat. Kasi walang leader na nagsasabi na magligpit kayo. Kaya sa mga susunod na mga rally, whether not KOJC at iba pa mga rally ng mga Palangga, ito, total women empowerment, di ba? Try your best. Na pag may ininom kayo, may kalat kayo, lagay nyo sa bag ninyo. Tapon nyo sa basurahan. Kahit balat ng candy. Kasi napakalaking bagay kung libo-libo tayo, lahat tayo nagkakalat. Isang balat lang ng candy, isang bote, tatapon natin ng bonggang-bongga. Di wala na. Mismo tayo ang dumudumi sa ating kalikasan, dumudumi sa ating bansa. Diba? And I salute you guys. Kaya sabi ko kay Palangga, yung volunteer, sabi ko nakakatuwa naman. Tapos sabi ko, ano yung negative na nakita mo? Sabi niya sa akin, ang negative, ma'am, yung iba, hindi doon sa rally. Sa ibang, kasi bumili siya ng mga water. Tinatanong niya yung mga tao na ano masasabi. Ano daw masasabi sa nangyayari ngayong rally sa Liwasang Bonifacio.
very generic yung sagot na parang ang sabi niya sa akin, yung iba parang walang pakialam. Pero ang common denominator, sabi niya sa akin, pero ang common denominator ma'am, ang sinasabi nila, nabudol sila. Hindi nila akalain na as early as before 2 years ay ganito na nangyari sa Pilipinas. Sabi ko, okay na yan sa akin na marinig ko. Yan na lang na naramdaman ng taong bayan na nabudol sila at binaboy sila ni Marcos. At even though hindi sila makarating doon, dahil syempre kailangan din naman magtrabaho ng mga tao, ibig sabihin, hudyat yan, nagising sila. Diba? Gising sila. Pero dapat ang mas gising yung mga taong nasa gobyerno na nakikita nila etong sigaw ng taong bayan, sigaw ng KOJC members na kailangan ibigay nyo sa amin ang hustisya. Hindi nyo pwedeng gipitin si Pastor Kibuloy at litisin ni Ontiveros dyan. Sabi ko nga, yan si Ontiveros, ang jutang gininang yan, alam nyo naman yan. Diba? Anti-Marcos pero ngayon hindi na anti-Marcos. Kasi what? Ang kanyang pakapatid na si Jingay Ontiveros ay nagtatrabaho kaya Boitis at yung connect, nakita nyo, yung connect the dots. Kaya tahimik siya. So sa halip, ayan ay dilawan. Ano ba si Lisa? Super dilawan. Pulahan. So magkakasabot na yung mga putang inang yan para gipitin si Pastor Kibuloy. Gipitin dyan at gusto nilang litisin. Imagine nyo, in aid of legislation, Chucho. Tapos recently, di ba, itong si JV Ejercito, tandaan yung pangalan, binawi niya yung kanyang nag-withdraw siya, di ba? Yung perma niya na dapat hindi i-contempt si Pastor Kibuloy. O ano, JB, magkano? Nabayaran ba, JB? Ha? Ngayon, ito lang sa atin. Mga kababayan, lahat tayo, okay? Lalo na si Pastor Kibuloy, kasi religious leader siya eh. Kaya nga tayo may separation of church and power eh. Na hindi dapat pang pagkikialaman o panghimasukan o i-politicize yung mga religious group. Hindi dapat silang targetin. Di ba? Kung meron man siyang pagkakamali, dalhin siya sa proper forum, sa korte, hindi dyan. Na talagang ang target ni Lisa Ahas at ni Marcos Jr. ay ipahiya at ginagamit itong si Ontiveros at ginagamit ang mga jutang ginemes na pwedeng gamitin ni Lisa para i-shutdown, which is na-shutdown na nga, tanggalan na nga ng prangkisa, si Pastor dahil ulit-ulitin natin, natatakot si Lisa Ahas Marcos na mag-take over si Inday Sara. At alam ng taong bayan na si Inday Sara, si Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy ay ganito ang kanilang friendship. Ganito ang kanilang support sa isa't isa. The target is Sara and Pangulong Duterte. At kasama siyempre si Pastor. Kaya sabi ko nga, para silang mga ganyan, magkakapatid. Di ba? So yan ang ginagawa ni Lisa Smugs. Like ako, di ba? Critical. Ano ginagawa sa akin? Alam niyo naman siguro yun. Pero sa tingin niyo, papatinag ako. Hindi tayo papatinag, mga palangga. Hindi tayo papatinag kahit magtanim pa si Lisa Ahas na mga kaso-kaso sa akin. Thank you sa mga dasal ninyo. Sabi ko nga, isang beses na ako mabuhay. Kakarayin kong putang inang yan. Kahit sa korte. Para umikot na yung kipay niya. Diba? Gagamit siya ng proxy. Bakit? Diba? Bakit siya gumagamit ng mga proxy ng tao? Siya inaakusahan ko. Tangina ka, smuggler ka. O, diba? Diretso. Yan, malang na sinabi ko na Lisa Ahas Marcos, ikaw ay isang business partner ng smuggler. Hindi yan di umano. Straight from my mouth. Ba tayo akuso ng putang inang yan? Takot siya kasi magagaladgad siya. Diba? Sabihin ko, tangina ka. Inarbor nyo si Amit Chandiramani. O, di ba? Napakabigat niyan kung gusto niya akong kasuhan. Hindi niya gagawin yan. Kasi takot niya makaladgad yung buwaka ng inang yan. Ito si Amit Chandiramani. O, ito. Ito yung hinuli. Pakita natin uli. Kaibigan ni Mel Robles. Ayan. Tatayuan ko yan. Kasi nahuli. Ayan, may mugshot na. Tangina, nahulihan na ng di kalibring matataas na barel. Inarbor ni Robles, pinalaya. O yan. Kung si Lisa Ahas Marcos na kordoroy ang pagbumuka at pinakamakawat sa lahat ng makawat at pinakasatanas sa lahat ng satanas. Most powerful ka,
Bring it on. Bakit hindi ikaw ang pumasok sa akin? Bakit kang gumagamit? Duwag ka. Nagtatago ka sa salapi ng bayan. At babawiin namin lahat yan sa tamang panahon. Di ba? Hindi yan libel. O, hindi yan di umano. Right there sa mukha ninyo mga palangga. At pinakita ninyo sa atin kung paano siya associated sa mga yan. Lalo na kay Michael Ma, na pinangalan ng smuggler. Hanggang ngayon, walang hearing dyan. Anong ginawa ni Kuting? Kasi nag-iintrega sa kanila every day, every second, bawat segundo. Nag-iintrega sa kanila. Bawat segundo, bawat hininga nila. Kahit sila ay nagpupulburon, kahit sila ay nagpa-party, kung saan man sila mag-travel, kumikita sila ng pera, mga palangga. See? Tapos kayo, ano? Hindi nyo to papansinin? Pinakita ko siya paulit-ulit, 1 taon na ako nagaganyan. But again, I'm so happy dahil dumadami na nga tayo. Siyempre, hindi naman kaagad-agad mabibigla yun ng boom. Slowly but surely. Kaya itang inakalisa, kahit palitan mo pa yung mga regular guards dyan sa Malacanang, papalitan namin kayo. Mga dugong hudas, sabi ni June Raizon. Faye Cadasio, thank you palangga. Happy Sunday dyan sa Pilipinas. Sindikato ang gobyerno, sabi ni Watsi. Okay? Sindikato talaga. Kaya naman ang mga hinayupak na yan, no? Posible na halang ang mga kaluluwa ipinalit sa PSG. Mga bayad ang mga kaluluwa, sabi ni Sanico. Sana, ako naniniwala ako na kahit paano may puso pa yung mga yan. Kaya nga pinapaalam sa inyo, mga kababayan, pinapaalam sa inyo ng mga concerned natin, mga nasa Malacanang, na yan ang ginagawa nila. Alright? Ito na natin mga juting jazz natin. Alright. Anyway, mga kababayan, yan ang kailangan ninyong malaman. Rebecca Ogata, thank you palaga. Sabi ni Desiree, mabuti pa si Madam, sobrang tatapang na, kaya ang matatapang na men in uniform. Desiree Dailan, oo nga eh. Pero naniwala ako matatapang din yung mga yan. Kayo, thank you Desiree. Ngayon, sabi ko nga, ito mga matatapang na men and women in uniform. If you are for your country, if you are for your flag, na sumumpa kayo, you have to speak up. Ako nga may patong pa sa ulo eh. Cool lang. Di ba? Pa-cool lang ako ng bonggang-bongga. Nagpa-function pa rin ang buhay ko. You think natatakot ako? Hindi. Ba't ako matatakot? Sila lang ba may kamay? Kahit ballpen lang. Sila lang ba may kamay? Ballpen lang, pag na-shot to sa kalimutaw nila, tangina, di ba? Yun ang kalimutaw. Ballpen lang, kapag nag-igo ni sa kalimutaw sang ahas, ay di potar, mag-ikol-ikol gid ang buli isang ahas kag. Translate may Ilonggo. Ito lang katapat niyan. Sana maging matapang sila. Mag-via Zoom ka mamaya. Mag-via Zoom na naman ako. Wala naman ako invitation. Nagsalita na ako, pero para mas maganda dun sa live, nahirapan talaga ako dun sa salita ko nung interview, okay. Pero naririnig ko yung boses ko. Hindi ako nag-e-echo yung boses ko doon. I hope maging okay yung reception, I hope so. Why not, di ba? Mga smuggler na mamahagi naman kayo kahit isang sakong bigas. Sabi ni Claire Romulio. Protect Madam Maharlika, sabi ni Watsi ng Bisaya. Okay? Wag daw agad pupunta sa Malacanang, sabi ni Captain Dado. Okay, well, you know what? Expect the beautiful things sooner. Okay? Ako, sabi na nating, ganito na lang, sabihin na, well, basta expect the beautiful things, mga palangga. Alright? Basta huwag kayong tumigil. Huwag kayong magpasindak. Mga kababayan, kanina, okay, with my friends and business partners here, kasi I have new business partner, kasi busy yan ang lola ko. Ay, lola mo. Sabi sa akin, hindi ka ba hindi ka ba naatatakot or naapektuhan sa mga nangyayari, ginagawa sa panggigipit? Hindi. Sabi ko ganun sa kanya. Kahit bigyan nila ako ng burden. Sabi ko, I think, yun ay adya ng Diyos.
At dyan ang pagkakataon. Sabi nga ng friend ko, ito lang, no? Chika-chika lang, mga palangga. Sabi niya, I think you have to go back to school, sabi sa akin. Sabi ko, school, aaral na naman, napapagod na ako. Wala na ako energy sa, sa dami ng, may energy ako sa Boljak. Sabi niya, bumalik ka sabi niya, mag-aral ka kaya, mag-abugas siya ka para ipagtanggol mo yung sarili mo. Sabi sa akin, pagtanggol mo para, para lalo mo silang durugin. Sabi ko, I don't think so. Nakaya ko pa yan sa dami-dami ng mga activities na ginagawa ko sa buhay ko. At syempre, ating pangkabuhayan. Sabi ko na ganun. Sabi niya, hindi, para gusto, sabi niya sa akin, gusto ko kasi kitang makita na nilalampaso mo sila. Sabi ko, kaya naman natin silang lampasuin kahit hindi ako abogada. But sabi ko, well, see, I hope I'm rich so I can afford to go to school, di ba? Mahal kasi dito eh. Actually, nag-inquire na ako. But to be honest with you, 4 or 5 years ago, sumagi sa isip ko na bumalik talaga na mag-law school kasi hindi ko kaya. $25,000 to $50,000 isang taon. Kaya ko ba yun? Wala naman ako ninakaw sa kaba ng bayan. Hindi not isang taon. Yung isang semester, $25,000 to $50,000. Okay? How can I afford that? Unless kung magdanakaw ako sa kaba ng bayan, makapag-aral ako ng abogasya. Pero sa Pilipinas, medyo mura lang yata. So I can't. But kapag nagtuloy-tuloy ang aking new venture, na aking bagong bongga-bongga negosyo, why not? Diba? Sabi ko sa kanya, hayaan mo, darating ang panahon, malay mo, maging okay yung business natin na bongga-bongga. Di pag kumikita na tayo ng 100,000 a month o 200,000, di balik school tayo. But we'll see. Anyway, pero ganun pa man, kahit na hindi tayo abogado, okay? Ipaglaban natin ang ating karapatan. Marami naman mga lawyers na pwedeng tumulong sa atin kapag tayo ay ginipit ni Lisa Ahas Marcos. Diba? Yan ang ginagawa niya sa akin. Yan, mga palangga. Sabi ni Rick Gomez, si Taning afford mag-aral sa UK. Exactly, yan putang inang yan. Imagine, pinaaral ni Lisa yan. Pera ng bayan. Saan kukuha yung taong yan ng pang-aral sa London pa? Boarding. Tuition fee, paglamo ng baboy na yan. Saan kukuha yan? Yan ang isa yan. Walang trabaho, nakapag-aral sa UK. Yan, thank you palangga sa pag-comment yan, ha? For reminding me. Si Rick Gomez, saan kukuha ng pera yan? Di ba? Pera ninyo. Namamalimos lang, nangingikil lang sa inyo yan. Yung mga dating nanonood sa kanila, nangingikil. Didn't can afford na pumunta sa UK? Anong negosyo niya? Well, part din siya ng smuggling business, part sila ng pagpapanalo sa loan better dahil yan ay si Mel Robles ang kanyang what? Ang kanyang, okay. Ito na nga, speaking of that, may panalo na naman sa loto. Loan better na naman ba ito? Winners of jackpot, one draw date, March 9. 14 million. Ayan 14 million na naman. Speaking of that, nagkataon talaga, 14 million? Si pang-aral ni Taning, kung hindi nyo bubuksan ang inyong isipan, mga palangga, yung si Nieto na yan, yung hayop na yan, isa yan, alagad ni Satanas din yan, alagad ni Lisa Satanas yan. Paano makaka-afford? Sino mga taga-UK dito? Okay? Sabi ni mayroon mga scholarship na pwedeng i-avail sa USA. Meron nga mga loan, kaya lang, right now, hindi ko pa kaya mag-aral mga palangga. Kasi ang dami kong ginagawa. Sabi ko, pag lumuwag-luwag yung schedule ko. Maliban sa pera yung schedule ko. Baka nakagano na ako dito, hindi ko na alam sa sasabihin ko, di ba ngarag na. But balik tayo doon. See that? Paano makakapag-aral yung ulupong na yan na alagad ni Satanas? Di ba? Na walang negosyo. Nangikil pa sila sa inyo. Si Mel Robles nangikil pa sa mga followers niya nung namatay si Jojo Robles. Di ba? Nahingi ng abuloy nung namatay. Paano maka-afford yan na pag-aaral? Doon pa lang kung malinaw ang inyong kaisipan na ginagastos nila ang pera ng bayan sa kanilang mga personal na interes. Hindi lang libo-libo o milyon ang kailangan bumaha sa lansangan. You have to speak up now. Kailangan nyo ng kumilos, mga palangga. Kailangan nyo ng magsalita. Sabi ni Poms Cute, walang pera yan. Si RJ na nagpunta nga yan dito sa New York. Pakain namin. See that, palangga? Sabi ni palangga, ano natin?
O kahit naman dito sa California, di ba? Pumunta yan dito, nang mamalimos, binigyan niya ni Kelly Kellogg's yan, Kelly Dayag ng $100. So, anong ibig sabihin nun? Binababoy ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ang pera ninyo, imbis na para sa livelihood programs, sa mga scholarship ng mga anak ninyo, ayusin ang ating ekonomiya. Anong ginagawa? Ninanakaw ang pera ninyo para ipaaral sa kanyang mga trolls. Ipapambayad sa kanilang mga attack dogs. Hindi pa kayo kikilos? Kailan tayo kikilos, mga palangga? Magpasalamat tayo, may SMNI tayo dyan. Meron tayong KOJC, andyan dyan kayo. Kumilos na kayo, kumbinsihin ang inyong mga, lahat ng pwede niyong kumbinsihin, mga palangga, na magsalita. Kinikitil na, ginugurgur tayo sa social media. Ginugurgur lahat tayo, pati ka ba ng bayan, ginugurgur, ginigipit, walang hiya si Marcos Jr. at ang lahat ng buwaka ng inang, mga kabinete niya, binababoy ang Pilipinas. At ngayon, ibabala pa kayo sa kanyon, ibabala kayo sa giyerang parating na pagbabadya. Dahil sa mga ginagawa ng hayop na to, wala silang pagmamahal sa Pilipino. Meron silang pagmamahal sa pera ng Pilipino. Meron silang pagmamahal sa kanilang mga kasabwat na dorogista, na mga mafia at lahat ng mga kababayan. See that? I can't afford na magpatuloy pa ako magsalita. Okay? After June. I cannot afford siguro. Well, I'm not saying, pero ang ibig ko sabihin, wag niyo na sanang papausin pa yung bunganga ko. Wag niyo na papausin pa yung litid ko. Okay? Wag na. Tapusin na natin to. Kailangan na nating tapusin. Hindi magre-resign yan. Di ba panawagan doon ay resign? Tapusin na natin to. Pedro Roque, thank you. Kailangan na nating patahimikin ang bayan natin dahil sobra na. Patahimikin, ibig sabihin, patahimikin sa mga pang-aapi ng mga kasabwat ni Lisa Marcos na dorogista, polboronista, lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, kitang-kita nyo naman. Nagpa-party, social climbing ang hayop na yan. By the way, speaking of social climbing, yung friend ko na taga-Australia, shout out sa iyo, Palangga. Huwag natin pangalanan, baka gorgorin. Na nandoon sa summit na yon nung pumunta si Kuting. Ang buwaka ng Inang Lisa daw, parang sabik na sabik sa atensyon ng tao. Parang sa uhaw na uhaw sa kasikatan. Pinapasikat ko nga siya eh. Nauhaw ka pa, Lisa? Parang ahas na uhaw. Tuklawin kita dyan eh. Tuklawin ka ng puting ahas. Nauhaw ka pang hayop ka. Hindi pa sapat ang limelight na binibigay namin sa'yo. Yung pagiging smuggler mo. Pagiging polboronic ng asawa mo, lahat kayong mga hayop kayo. Hindi pa? Don't enjoy kayo. Isa kang basura. Yung hayop na Lisa na yan, isang basurang what? Nikotina. Walang kwentang nilalang sa mundo. Sabi ko, kahit mag-English yan, arte-arte yan, pangbangag lang yung English niya. Pero ang utak niya ay utak punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng panglalamang. Punong-puno ng what? Ng pagbabribe sa mga taong gustong magsalita sa kanila pero pinashutdown nila ang mga bunganga. Punong-puno ng korupsyon pagdating sa Bureau of Customs. Sabi ko nga, minuto, sigu-segundo po, ninanakaw ni Lisa, ni Marcos ang pera ninyo. Even yung mga negosyo ninyo, alam nyo yan sa custom, di ba? From yung mga tara-tara, kasabwat si Lisa at ang pamilya niya lahat ang naniningil at nangungubra. Okay? Alright. Yes, mga palangga. Rebecca Ogata, uhaw sa kahibangan si Lisa Smugs. Ano yung 17 conditions ni Pastor? Hindi ko pa yata nabasa yon. Okay? Hindi ko pa alam. Mamaya siguro basahin natin. Lucy. Okay, Lucy Wang, hindi pa nanalo ang kasamaan, sabi ni Arlene. Okay? Marami pa rin nabubudol sa PCSO, pinalalaki ang tama para manakit, para hindi makialam, sabi ni Juanito lumabas. Okay, anyway. So, hindi tayo titigil. Walang titigil, mga palangga. Sa halip, dadami tayo. Dadami at dadami tayo. Doon sa mga palangga na gusto nyo makita ang nangyayari sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, just go there. Alright?
Go there and enjoy the moment. Historical yan. We will win in this fight. Sama-sama tayong mananalo muli. Diba? Mananalo tayo at ilulubog natin ang ahas at mga demonyo. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. I'll see you later. Thank you.